good morning mga kahoods. So, ngayong Monday, ganito yung nangyari sa Antipolo, no. Paglabas ko, sobrang dami ng tao sa sasakayan ng jeep. So, since medyo late na rin, so nag-decide tayo na magpahatid na lang dun sa anak ko via hindi na tayo nagdala ng kotse kasi medyo hindi na tayo makakarating ng tama dun sa oras sa opisina dahil sobrang traffic. Pamuhat yan sa pinakataas, walang mga sasakyan doon at napakaraming tao sa daan. So yan, hindi ko alam kung bakit ganyan na nagmukhang parking lot na yung kahabaan ng Marcos Highway. At as you can see, even yung mga nakamotor dyan ay natatraffic din, no? So doon sa magkabilang gilid dito sa side namin, medyo okay pa ng konti, nagmo-move ng pakonti-konti, no? Pero as in sobrang sobrang dami ng sasakyan at naging mukhang parking lot na lahat. Yung kabilang side naman yan ay flowing naman siya, no? Marami naman ditong sasakyan at mabilis sa kamila. Ito lang sa side namin na to, itong Antipolo going to Cubao ang medyo nagka-problem. Sobrang traffic, no? Mga around siguro mga 8:25 na ako dyan nakarating sa Masinag. Mukha siyang mabilis pag dyan sa video, but in actual yan sobrang bagal kasi maigsi lang yan. Yung drive namin na yan ay napakaigsi lang yan. Mukha lang siyang mahabang tingnan doon sa video, no? So yan, punong-puno yan ng sasakyan. At super in demand yan yung angkas at that time, no? Kahit sa angkas mahihirapan ka mag book. Even kung makita ninyo yan, tricycle na yan, no? Yung dinaanan namin, punong-puno yan ng bata, no? Parang dun sa sa mismong motor niya, parang kung makikita nyo, ayan, no? 4 yung nakaangkas doon, tapos bukod pa yung 3 na nasa loob, so bali mga 7 lahat sila. So halos lahat ng mga sasakyan dyan ay punong-puno, no? Except yung mga nagka-hire ng sarili nilang tricycle, yun. In fact, yung area na yan ay dapat walang tricycle, no? Yung pwede dyan yung parang mga bagong tricycle, yung e-trike na pinatawag, yun lang ang pwedeng bumiyahe dyan. Pero yung mga tricycle na yan, kung mapapansin nyo, ay hindi na rin sila natatakot, no, dumaan dyan sa highway na yan dahil sa sobrang traffic nga, yung mga tao ay naghahanap na ng mga alternative na pwedeng sakyan. So ayan, palagpas pa lang kami ng Masinag. In fact, inabot yan ng 35 minutes from Antipolo hanggang dyan sa Masinag area na yan, na kinukuha lang yan kung nakamotor ka ng mga 10 to 12 minutes lang dapat yan. So pero sa sobrang traffic, umabot yan ng 35 minutes. Normally pagka ganyan, bumababa na lang ako ng Masinag LRT. And then sumasakay na lang ako ng LRT up to Katipunan, and then mag-jeep na lang ako from Katipunan to JP Rizal, and then JP Rizal to our office. But since ako alanganin kasi talaga na ako dyan dahil 8:35 na yan, mga time na yan, nag-decide na ako na magpadiretso na lang, no? Dumiretso na lang kami nung anak ko papunta ng opisina, no? Kung mapapansin nyo dyan sa area din na yan ay sobrang
ng bagal dyan kasi babaan niya ng mga pasahero. At yun nga, lahat ng gilid dyan, lahat ng maliit na space ay makakakita ka ng sasakyan na sunod-sunod. At halos lahat yan ay nagmamadali yung mga tao. Super rush hour na kasi talaga yan. At tingin ko yung mga tao ay karamihan dyan ay na-late because of dyan sa napaka-traffic niya na hindi natin alam kung bakit sobrang ganyang ka-traffic, no. Kami nga medyo medyo sobrang sikip dyan, kaya ayan yung anak ko naghahanap ng area kung saan pwedeng medyo mapabilis-bilis kami ng takbo. So yung normally kasi pag umaga yan masinag lang dapat ang masikip, but after masinag dapat tapos tuloy-tuloy na. But yan, kung mapapansin nyo, yan, marami pa rin nakahinto at saka mabagal yung takbo. Even nakamotor ka, mabagal yung takbo ng motor mo. At wala ka makikita mga tao dyan na mabilis ang takbo kundi motor. Yung mga kotse ay kadalasan nakahinto lang sila dyan. Sobrang non-moving talaga yan. So nag-detour na nga kami dito nung anak ko. Umakyat na kami dyan sa may area ng pumasok kami ng SM para makasave lang ng konting time, no. Dumaan kami dyan sa loob because para maiwasan yung rin yan mga siguro mga 300 meters din yan na masisave mo yung time mo pag dumaan ka dyan. So medyo nag-detour kami ng konti dyan at bago ulit pumasok kami ng Marcos Highway. So yan ulit, papalik yan ng Marcos Highway, pero nakasave kami ng konti at saka medyo since bawal dyan yung mga PUV, so medyo maluwag dyan. So balik na naman kami dito sa traffic na to. So ayun, medyo kung makikita nyo kahit itong bicycle lane, itong dinadaanan namin na to so nawala na rin yung bicycle lane na to. Kinuha na to, combination na ito ng tao, sasakyan, bisikleta at motor. Marami kasi nakaharang dyan sa bicycle lane na yan. Normally yung mga bicycle lang ang nakakadaan at yung mga motorbike ay medyo masikip ng konti. So nakikipagkit-kitan pa rin kami dito sa mga kotse dito. At sobrang I don't know kung anong nangyari dyan, kung bakit sobrang siksikan yung mga sasakyan, no. Part na kasi yan ng malapit na yan sa Pilendes, Marcos Highway, no. Pero ayan, kung mapapansin nyo, mabagal pa rin yung takbo. Tuloy-tuloy yan, no. I think dun pa sa dulong-dulo dun, pag titingnan mo talaga yung camera niyan, sobrang haba niyan, sobrang daming sasakyan. Kaya lang hindi kasi ako makapaling dun sa kabilang side dahil mag-aalanganin yung baka mabangga yung kamay ko na may hawak ng camera. So dito lang ako sa kabilang side na mukhang akala nyo ang bilis-bilis ng takbo at walang sasakyan, parang ganon. Pero yan, kung mapapansin nyo, sumusulyap-sulyap naman na punong-puno talaga ng sasakyan. Sobrang grabe talaga. I don't know kung yan, yung mga ibang pasahero nga bumaba na, naglakad na lang sila kasi nga mas mabilis pa sila makakarating dun sa pupuntahan nila kaysa sa sumakay sila ng jeep or bus. Ayan, kung mapapansin nyo, sobrang dami din naglalakad dyan dahil nga hindi sila malilate sila pagka
nagtuloy-tuloy pa sila dun sa jeep. So yan yung area na halos punong-puno yan ng sasakyan, no? Puno yan, kung mapapansin nyo sobrang bagal niyan. Pasikip dyan ng pasikip. I don't know, siguro meron dyang banggaan, I think, kung bakit nagkaganyan. Normally naman hindi ganyan yan eh, hindi nagkakaroon ng ganyang kagrabing traffic dyan kung hindi magkaroon ng banggaan or aksidente, hindi sisikip ng ganyang kasikip. So yan, medyo bumilis kami ng konti, tapos yan, balik na naman kami dito sa area ng ano to, ito na yung Bilimbes area, yan yung sa kabila ng Ama, yung kabila niyan eh. So yung kabila namang side ay tumatakbo, itong side namin dito hindi siya masyadong gumagalaw, no. Mabuti na nga lang dyan eh, kaskasero yung anak ko, tsaka singit na singit, kahit kita mo naman, no, sobrang liit na nung sinisingitan ay sumisingit pa. Sobrang init din dyan that time, no, sobrang init, sobrang taas ng araw, masakit actually sa batok at saka sa braso yung sobrang init niyan. At medyo nagnanam na yung kamay ng anak ko dyan